sabi ni Kibuloy, hindi na daw siya tatago. Lalabas na daw siya. Siguro takot din. Tapang-tapang, tapos ngayon, di ba? Sabi niya, ngayon tatayo na ako para sa kalayaan nating lahat. Siguro talagang mas natakot siya doon sa posibilidad na siya ay maaresto at maputin contempt nga. Dahil kung hindi siya sumipod doon sa mga investigasyon na yon, na-receive na niya, natanggap na ng kampo natin si Kibuloy yung mga subpoena from the Senate at syempre subpoena from the Congress. Ay siguradong arestado siya, kaya siguro yun ang kinatatakutan niya. Talaga ba may magpapapatay sa'yo? At bakit? Sigurado ang mga biktima mo, ang gusto ay unti-unti kang magdusa. Ang gusto ay maparusahan ka. Makita nila that you are mutilated. Diba? Yung unti-unting, alam niyo na kung ano ibig sabihin ng mutilated. Dapat ganun ang parusa sa mga katulad ni Kibuloy dahil walang katumbas na sakit ang ginawa niya. At ngayon ay gusto niyang i-justify because he is the appointed son of God at siya ay may karapatan sa body ng mga yun. At kuno ay binabaliktad ang istorya na may gusto sa kanya yung mga complainants na yun. At hinindian niya. You see how crazy talagang gusto mo pang i-justify yung pagkakamali sa halip na kayo po ay magsisi. Okay? Dapat pagsisihan nyo na lang. Abay ngayon, gusto namang maging hero, pa-hero effect, etong si Kibuloy dahil sabi niya, tatayo na daw siya ngayon at hindi na nga daw siya matatakot para sa kalayaan nating lahat. Kalayaan nating lahat talaga ang binanggit niya. Kalayaan nyo lang po. Okay? Ang iniisip nyo, sarili nyo lang sa tingin ko. At huwag nyo idama yung lahat ng kababayan natin. Dahil walang kinalaman yung kalayaan namin sa issue na ito, sa iyong kinahaharap na mga suliranin, ng mga problema at mga kaso. Lalantad na daw siya dahil hindi na daw siya natatakot. Ang kinatatakutan mo sa tingin ko ay yung sarili mo. Kinatatakutan mo na bumagsak ka. Nakikita mo rin na unti-unti ka nang bumabagsak. Kaya talagang mas matindi ang takot mo, dulot niyan. Pero yung sinasabi mo na natatakot ka sa buhay mo, natatakot ka dahil may gustong pumatay sa'yo at may kill or plot kill na niluluto daw ang Pangulo at ang United States government. Abay, katindi naman. Saan mo nakuha ang information na yan? Sa sarili mo lang. Ang ibig sabihin, praning ka na. Ang ibig sabihin, naghahalucinate ka. So, hindi ka takot? Takot ka pong makulong. Takot ka pong maaresto. Tapos sasabihin mo lahat ng ito ay political issues lang o sinisiraan ka dahil kuno nga ay may plano. Eto si Kibuloy nga na pumasok sa Senado or tumakbong senador. Ito pag nanalo na talaga, wala na. Ito pag nanalo pa, sigurado wala na. Finish na talaga. Ganito na katindi at kalala ang sitwasyon dito sa atin. Nabaliktad na ang mundo at pag-iisip ng mga kababayan natin. Ang mga niluluklok sa pwesto ay yung may mga kaso, yung mga kriminal, at kung sino-sinong may kabalahuruan at kabalanghiyaan na ginagawa sa mga kababayan natin. Ganyan po kalungkot ang totoo. Kasaklap, pero totoo nga. Hindi na ako natatakot, tayo ay magkaisa ngayon. Wala pong yung panawagan nyo para magkaisa tayo at bakit kami idadamay dyan sa sinasabi mong pagkakaisa. Ang kinalaman namin dyan. Gusto ng mga katulad ni Kibuloy, mga katulad ni Digong at ni Sara Duterte, na ang mga kababayan natin ay sumang-ayon na lang sa mga gusto nila. Yun yung pagkakaisa na gusto nila. Magkaisa o sang-ayunan sila sa kanilang kabalastugan at karimonyohan. Mali. Good luck.